nandito na po yung aking kapatid na pinanganap ko sa mga pulis sa labas. Kiko. Si Kiko. Good evening po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mamahal sa mami namin. Masyado pong biglaan yung nangyari. Masakit po doon kasi ako yung pinakahuling nakapunta. Malamig na po siya nung hinawakan ko. I'm sure si Mami kamot ulo na naman yun kasi sabihin nun, anak, lagi ka namang late. Hanggang dito ba naman? So, kasi sabi ko nga sa kanya, di baling late, huwag lang absent. Yun po yung lagi kong sinasabi pag ano, dahil kilala nila ako laging late yan. Siyempre sa bagal, ganun talaga, so at least meron akong talent. So, ayun po, first time ko lang kasing gawin itong I mean, ayun lang po, at least napatawa ko naman po kayo siguro, di ba? Siguro ikukwento ko na lang po yung ng bahagya, yung huling pagsasama kasi namin ni Mami. This was 2 years ago. December 25, doon ako Pasko. Kasi naka-oo po ako sa kanya, and once na nasabi ko kasi yun, hindi pwedeng di ako pumunta. Akala nga po niya, hindi na ako tutuloy kasi syempre, late na naman. Pero humabol ako. So sabi ko sa sarili ko, papasok ako ng bahay, alam ko na yung mangyayari, alam ko na itsura niya. Dahil siyempre, kabisado namin si Mami. So, yung mga reply niya sa akin na malapit na ako, sabi ko, Ma, dito na ako. Medyo hindi na nagre-reply. So, alam ko na masama yung loob o bad trip na naman sa akin. Parang so, pagpasok ko, gulat po ako kasi hindi yun yung nakaharap ko na Mami. Kumbaga, sobrang gaan. Kasi nakapunta ako. Ibig sabihin, tinupad ko yung sinabi ko sa kanya na pupunta ako. Ang haba ng usap namin, ilang oras po kami nag-uusap dalawa. Ang dami namin pinag-usapan. Buhay-buhay, simula nung bata po kami. Kinakamusta niya yung mga kapatid ko, sila ate, Tetam, si Kuya, Ken. Kung ano man yung mga nangyayari sa buhay namin, inaalam niya lahat. Hanggang sa, ang saya-saya nung ang ganda ng feeling na nakaka-bonding mo yung nanay mo ng ganun. Kasi syempre knowing Mami, bihira namin makita. And hindi rin naman kasi kami basta pupunta doon na hindi niya alam. Kasi iba ang mood swings ni Mami. Kailangan namin ipaalam sa kanya bago kami pumunta. Ayaw niya yung susurpresahin ko siya. May ganun siya. So, ayun, ang haba ng usapan namin. Kaya yun yung hindi ko malimutan kasi napakabihira pong mangyari yung gano'n. Kaya masakit na ako nung inabutan ko siya, malamig na. Kasi yun na yung huling pag-uusap namin ng harapan. As ako pa yung huli. Dahil late na. So, yun po. Marami pang mga magagandang yung mga nangyari sa amin ni Mami na hindi ko malimutan, pero baka magtagal tayo dito ng alauna kaya hindi ko na paikliin ko na lang. Siguro yung hindi ko malilimutan sa kanya is yung nag-show kami sa States. Kami ng kuya ko, kaming dalawa, tapos siya. Ang sabi niya sa akin, andun kami sa backstage. Bago siya mag-perform, kasi 4 na kanta po siya bago kami. Duet ko yung kapatid ko. Sabi niya, mga anak,
shot muna tayo. Pampalakas loob. So, nilapag na yung XO, ONAC ba yun? Basta ganun. Sabi namin, ayos. Diba? Nakakashot na tayo, bro. O sige, ako na anak ha, sasalpak na ako, kayo nang bahala dyan. Hanggang sa lumakas nga yung loob namin kasi naubos namin yung bote. So, ang ending, pagtapos ni Mami, nagulat siya, ba't ganun na yung mga itsura namin? Anak, okay lang ba kayo? Sabi namin, Ma, sorry po. O bakit? Kasi naubos namin yung bote mo. Tawa lang siya kasi iniisip namin baka mabad trip magalit. Hindi, natawa siya. So, ang saya nung naging show namin kasi nga, kumakanta kaming lasing. At nagmali-mali na yung mga pinagkakanta namin, dalawa. Hanggang sa tumalon pa ng stage yung kuya ko dahil hinabon niya yung shakes niya dahil tumalsi. Akala ko matatalon sa mga tao eh. Diba? So, ang saya-saya ng mga experience na yung ganun ba na yung bonding namin with Mommy. And naalala ko pa nga nun, nung bata pa ako, minimake-upan siya sa kwarto niya, meron siyang parang dressing room, so doon lagi siyang minimake-upan. So dahil yung bahay niya is open sa lahat, syempre yung mga fans, yung mga kasamahan niya sa industriya, yung mga director, scriptwriter, nandun lahat. Syempre lagi mong naririnig, Ate Guy. So ako, pumasok ako sa kwarto niya, natawag ko din siyang Ate Guy. Kundi yung ngiti niya, kabaliktaran yung nangyari. So nagulat din ako kasi bakit yun yung lumabas sa bibig ko? Dinasermonan tuloy ako ng nanay ko. Diba? So alam mo yun, yung ganung yun yung mga naaalala ko kay Mami. Saka yung papasama siya sa akin. So, Mami, huwag kang magagalit. So, andun kami sa Las Vegas. Anak, sumano ako, pipindot lang ako. Okay ma, sige, enjoy lang. Siyempre doon, may mga libreng drinks. O di doon lang ako kasi di naman ako nagsusugal eh. So inayaan ko lang siya. So, hanggang sa nanalo yung nanay ko. Siyempre, alam mo na, may lagay. O, bigay. Tuwan-tuwa ako. Hindi pa kami umuwi. Maya-maya, anak, andyan pa ba yung binigay ko? Bakit ma? Tataya lang ako, palalaki natin ulit. So wala na akong kawala kasi alam niya, binigyan niya ako. So, ayun lang po, yun yung konting ma-share ko sa inyo. And I'm sure sa mga malapit po sa Mami namin na nandito, marami pa po kayong mga experience sa mga ganda na kasama siya. Kasi yun nga, sabi ko nga, napaka-bitin naman kasi biglaan na itong nangyari. Sana man lang mabot man siya ng mga 90 plus, di ba? Parang dami pa namin napag-usapan kasi parang to be continued pa yung usapan namin eh. Hindi pa tapos eh. So, buti na kaya. Nakakala ko magkukulaps ako kanina eh. Yun po. So, yun na po, yun yung experience na para naman medyo masaya tayo kasi ayoko na rin umiyak dahil drain na po kami. So, totoo lang, sobrang sakit ng nangyari. And siguro naman po na-witness niyo yun, pati sa mga interviews. Siguro masasabi ko lang na mahal na mahal ka namin. Alam kong mapayapa ka na. Kasama mo na ang Panginoon. Sana gabayan niyo kami lagi. Kaming magkakapatid, pamilya mo. Kaming mga mahal mo sa buhay. We love you so much. I'll see you in time. Alam ko na nasa ibang dimension of life ka na, so diba?
Magkikita pa naman tayo, pero huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon, ma, ha? Sana huwag ka rin magpakita ng biglaan kasi ako hihimatayin eh. Basta mahal na mahal ka namin. Thank you sa lahat. Lahat kami na nandito. We love you so much. Thank you. Nice. Bawing-bawi sa pagiging late. Yan po ang The Late Kiko Villamayor.